sa pagsisid sa Taal Lake, sinabi ng Department of Justice, may lugar na rin sa Batangas na hinuhukay ngayon ng mga otoridad. Tinitignan nila na posibleng may koneksyon ito sa mga nawawalang sabungero. Hindi na po ako magtataka dito mga Lodi, no? Kung umabot man po dito sa Davao City ang paghahanap po nila dito sa mga missing sabungero. Yung mga disappearances ng mga tao, dapat yan masolve yan. Dapat daw po, yung mga nawawalang personahe o mga tao dapat maresolba yan. Napakarami po ninyong makikita mga personahe na nawawala, bata, matanda, etc. Pero wala po tayong narinig sa ating opisyal ng gobyerno sa panahon po ng administrasyon na to na ginawan po nila ng aksyon. Pero bakit nga po ba mas pinagtutuunan po nila ito pong about sa nawawalang mga sabongero? Yung mga taong involved sa what we call enforced disappearances ay parang nagkatugma na isang grupo ginamit sa pareho. Talino no? They were part of the drug war and they were part of the disposition group dito sa Isabel. Pero inyo mga Lodi, yung mga nawawalang sabongero, kinonekta po ni DOJ Secretary Remulla sa war on drugs ni Tatay Duterte. Kahit na nasa dahig na siya, nililink yun na naman tong mga missing sabongero sa kanya. Yo, what's up mga Lods? It's Miguel Peps TV. Welcome back po sa ating channel. Nalalapit na po ang SONA ni Marcos Jr. At eto nga po, double time sila sa pagpapakitang gilas. Para nga naman po meron kunyaring ginagawa itong administrasyon na to. Isa na po dito yung about sa mga missing sabongeros. Focus na focus po sila dito sa missing sabongeros at meron po tayong ibubulgar dito about sa ginagawa po nilang investigasyon dito. Sabi pa po dito ni John Vic Remulla, July 16, 2025. Isa investigasyon daw po ng kaso ng missing sabongero, no sacred cows. Kahit mayors, kahit governor, kahit senator, basta kasama sila doon sa Alpha Group na yan. Anyone involved will be charged kung tama ang case build up. Wow ha, hindi po halata na masyado po nilang ginagawang malinis ang mga congressman. Pero inyo, sinali dito yung mayor, sinali dito yung governor, sinali yung senador dito. Walang congressman? Huwag naman masyadong halata, John Vic Remulla. At eto pa mga Lodi, no? Halatang halata po yung ginagawang galawan nitong magkapatid na Remulla. Eto po si DOJ Remulla naman, sa ibang banda, meron daw po siya pinapahukay sa Batangas. Meron pa po siya nakakainis na statement about po dito sa mga nawawalang sabongero. Panoorin po muna natin to mga idol ha. Bukod sa Taal Lake, may mga lugar din sa Batangas na hinuhukay ng otoridad na posibleng pinaglibingan ng bangkay ng ilan sa nawawalang mga sabongero. Yan ang ulat ni Luisa Erispe. Bukod sa pagsisid sa Taal Lake, sinabi ng Department of Justice, may lugar na rin sa Batangas na hinuhukay ngayon ng mga otoridad. Ito ay ang 3 bangkay na inilibing umano noon ng mga pulis matapos na walang kumuha ng mga kaanak. Ayon kay Secretary Jesus Crispin Remulla, tinitignan nila na posibleng may koneksyon ito sa mga nawawalang sabongero. Hindi na po ako magtataka dito mga Lodi, no? Kung umabot man po dito sa Davao City ang paghahanap po nila dito sa mga missing sabongero. Bakit ko nasabi yan? Mamaya po malalaman ninyo. May nahanap sa isang parte ng Batangas na hindi na-claim, 3 tao to. Ang usual dyan, pinalilibing ng pulisya pag wala ng claim sa funeraria. So pinapa-action natin ngayon. We have to find out who these people are. They were never claimed. Sa oras naman anya na mahukay ang mga labi, ay itutugma din ito sa mga DNA ng mga kaanak ng mga sabongero. Bumubuo na ng DNA bank ang DOJ para sa pagkuha ng mga samples mula sa mga pamilya. We are setting up the DNA bank that we need to set up because precisely of those people who are missing. Yung mga disappearances ng mga tao, dapat yan masolve yan. Magkaroon dapat ng linaw kung ano nangyari sa mga tao. Galing po sa kanya yan mga Lodi ha. Dapat daw po yung mga nawawalang personahe o mga tao dapat maresolba yan. Dito pa lang mga Lodi sablay na Dahil mga Lodi, ang dami-dami pong mga tao, bata, ang mga nawawala. Pero eto nga po, inuna po nila yung mga sabongero. Bakit?
Mamaya mga Lodi, malalaman nyo kung bakit itong mga sabongero ang kanilang inuna. Hindi po yung mga nababalitaan natin gaya nito na nawawala pong bata. Buti na lang po itong bata na to mga Lodi. Kinuha daw po, pero ito nga po may nakakita daw po ng mga tao na tinahanap po ang tunay na magulang nito. Pero dito tayo, ayan o, ang dami pong mga nababalita, mga pinupost sa social media, pero hindi naman po pinagtutuunan ng gobyerno natin. Wala po silang pakialam dito, basta ang gusto po nila, dito lang po sila mag-focus sa mga missing sabongeros na to. Eto pa nga mga Lodi, no, dahil sabi po ni Remulla na dapat daw po kapag may nawawalang mga tao, mga personahe, dapat po marasolba. Pero bakit wala po kayong ginagawa sa mga pinupost po sa social media na nakikita po natin napakaraming mga nawawalang tao, mga bata, wala po kayong pakialam? Konti lang po ba ito, mga report na ito sa social media? Eto oh, napakarami po talagang nawawalang mga tao, mga bata. Pero wala po tayong narinig dito po sa ating administrasyon na nire-resolve po nilang about po dito. Tingnan nyo po itong page na to, missing persons post here. Napakarami po ninyong makikita mga personahe na nawawala, bata, matanda, etc. Sabi pa nga po dito na nag-post, bakit ang daming missing person? Nakakabahala na po ang nangyayari sa Pinas ngayon. Sa totoo lang, promise, puro na lang missing person na ikita ko sa newsfeed ko, mga bata, lalo na po ang mga dalaga, etc. etc. Yan po yung sinabi dito. Pero wala po tayong narinig sa ating opisyal ng gobyerno sa panahon po ng administrasyon na to na ginawan po nila ng aksyon. Pero bakit nga po ba mas pinagtutuunan po nila ito pong about sa nawawalang mga sabongero? Sabi po ni DOJ Remulla at yung magkapatid na Remulla. Dahil nga mga Lodi, at kung mapapansin nyo, kanina pa po nakapost yung mukha po dyan ni Tatay Duterte, ito pong mga missing sabongero, nilink na naman po nito po ni DOJ Secretary Remulla kay PRRD. Ang lupit talaga ng Department of Justice natin. Pakinggan yung mabuti mga Lodi, at talaga ako nang gigigil dito sa sinabi niya ha. Samantala, hindi naman inaalis ng DOJ ang posibilidad na may koneksyon pa rin ang kaso ng mga nawawalang sabongero sa drug war ng Administrasyong Duterte. Biruin nyo mga Lodi, yung mga nawawalang sabongero, kinonekta po ni DOJ Secretary Remulla sa war on drugs ni Tatay Duterte. Sino ba namang hindi manggigigil dito? Lahat na lang yata ng mga problema dyan po sa administrasyon ni Bongbong Marcos Jr. Nililink nyo kay Tatay Duterte nung panahon po siya yung Pangulo. Pati ba naman yung pagsusugal, di ba mga Lodi? Napansin nyo, pogo. Pero ang nangyari talaga ngayon dito, lalong lumaganap ang sugal sa ating bansa. Kinonekta po nila kay Tatay Duterte para nga naman po si Tatay Duterte ang masira. Eto na naman po mga Lodi, yung mga missing sabongero, kinonekta na naman po kay Tatay Duterte sa war on drugs. Nahiya pa kayo. Lahat na lang ng krimen dito sa ating bansa, basta negatibo, ikonekta nyo na. Huwag nyo nang pahirapan pa yung sarili ninyo. Huwag na kayong magpaligoy-ligoy pa. Lahat ng mga kawalangyaan dito sa administrasyon na to, iltapon nyo na kay Tatay Duterte lahat. Huwag na kayong mga hiya pa dyan, pinapaikot-ikot nyo pa niloloko nyo lang yung sarili nyo. O, tuloy pa natin mga idol. War ng Administrasyong Duterte. Ayon kay Remulla, lumalabas talaga na iisa ang mga suspect sa likod nito. Yung actors, yung mga taong involved sa what we call enforced disappearances ay parang nagkatugma na isang grupo ginamit sa pareho. Kalina no? They were part of the drug war and they were part of the disposition group dito sa Isabong. Nang tanungin naman si Remulla kung hindi na nga ba missing sabongero ang iniimbestigahan nila, kundi ang drug war ng lumipas na administrasyon, sagot lang niya dito. We're more on the missing sabongero, but because there's an intersection, we have no choice but to include everything to make a clean breast of it. Ito yung pinaka-tanong ko dito mga Lodi, no? Ano po ba talaga ang natapos nito ni DOJ Secretary Remulla mga Lodi? At parang ang dating dito, mas magaling pa siyang mag-imbestiga sa dapat naka-assign dyan. Pero inyo, pinahukay yung mga bangkay na hindi daw po claim doon po sa may Batangas. Ikaw ba naman mga Lodi, mamising ka tapos wala nag-claim sa'yo ng ilang araw? Hindi kaya yun hindi ba yung credit? Anak ng tinapay. Kung yun po ay kabilang sa mga nawawalang sabongero, imposible pong hindi umabot sa ganun na makita po agad kapag pinost yung mga nawawalang bangkay na yan.
naku po, war on drugs na naman po ni Tatay Duterte, yari tayo dyan. Huwag po tayo masyadong halata. Ngayong ginagawa ninyo, puro paninira lang sa administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte Rimulya. Dati pasipsip kayo sa Duterte, ngayon puro na lang kasiraan ng Duterte ang mga pinapakalat nyo dyan. Parang kayo ang nagpapakalat ng fake news dito no? Pinapamukha nyo sa ating mga kababayang Pilipino na ang Duterte ang may dahilan ng lahat ng ito. Kahit na nakakulong ng illegal at kayo po din talaga ang may gawa nun, DOJ Secretary Rimulya at yung mga grupo nyo dyan, dinidikdik nyo pa rin si Tatay Duterte? Kahit na nasa dahig na siya, nililink nyo na naman tong mga missing sabongero sa kanya? Anong klase naman to? Para lang merong masabi sa SONA, ito si Bongbong Marcos Jr. Kahit anong gawin nyo, pagpupumilit na sirain itong mga Duterte, wala kayong magagawa dahil alam ng taong bayan kung anong ginawa niya dito sa ating bansa. Hindi nyo malilin lang. Kung meron mang iilan dyan, lalong-lalo na po yung mga tansong talangka, hindi nyo po malilin lang ang may mga matatalinong utak. Alam na namin kung anong ginawa po ng administrasyon na to para sirain ang pangalan ng mga Duterte. At hindi kayo magwawagi dyan. So, alam nyo na mga Lodi na itong mga missing sabongero na to, kalaunan maliling po talaga ito sa war on drugs ni Tatay Duterte. At yung sinabi ko sa inyo mga Lodi, baka sa susunod dito na naman po sila maghukay ng mga bangkay sa Davao City. Yan po ang ating alamin. Hanggang dito na lang po muna mga idol. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin kahit anong gawin yung paninira.